Sa bawat pusong nagmahal, may kwentong hindi pinili ng tadhana pero pinili ng damdamin. Dito sa ating channel, bibigyang buhay natin ang mga bawal pero tapat na pag-ibig. Filipino romance, at ito ang mundo ng mga lihim na pagmamahalan, tapat na damdamin, at kwentong hindi mo malilimutan. Please mag-subscribe kayo sa aking YouTube channel para sa iba't ibang kwento ng pag-ibig. 3 araw na mula nang lumayo si Jade. 3 araw ng pagpapanggap na ayos lang siya. Sa bahay ng kaibigan. Nasa guest room si Jade, nakahiga sa kama, suot ang loose na puting sando at cotton shorts. Malamig ang kwarto pero mainit ang katawan niya. Hindi dahil sa temperatura, kundi sa naiipong damdaming matagal nang pinipigilan. Hawak niya ang cellphone. Binubuksan, sinasara. Tinitignan kung may bagong mensahe mula kay Rico. Wala. Pero kahit walang mensahe, hindi siya matahimik. Mga alaala ni Rico. Habang nakapikit siya, kusang bumabalik sa isipan ang gabing magkalapit ang kanilang mukha. Ang mga mata ni Rico totoo, tapat, at may halong init. Naalala niya ang bawat himas sa palad, ang init ng hininga nito sa lig niya noong minsang nagkayakap sila sa dilim. Ano ba to, Jade, bulong niya, habang mariing pinikit ang mata't pilit nilalabanan ang kiliting bumabalot sa dibdib at tiyan niya. Pero hindi niya na napigilan. Ang kamay niyang mariing nakakapit sa kumot, dahan-dahang gumapang sa tiyan pababa. Napakagat siya sa labi. Rico! Sandaling laban. Bigla siyang napamulat. Napaupo sa kama, hinalang dibdib, at may bahid ng pagkapahiya sa sarili. Bakit pati katawan ko, sumuko na rin, bulong niya. Pinilit niyang tumayo at dumiretso sa banyo, binuksan ang gripo at naghilamos ng malamig na tubig. Pero kahit basang mukha, ang puso niya'y naglalagablab pa rin. Samantala, kay Rico. Sa kabilang dako, sa bahay nila, si Rico ay tila ganon din ang pinagdadaanan. Nasa kwarto siya, nakahubad ang pangitaas, nakashort lang, at nakahiga habang nakatitig sa kisam. Hindi niya alam kung anong dapat isipin, pero alam niya kung sino ang hindi niya kayang kalimutan. Si Jade. Ang ngiti nito. Ang lambing. Ang halimuyak ng buhok. At sa tuwing ipipikit niya ang mata, si Jade ang laman ng kanyang isipan, kung paano niya sana hinabol, kung paano niya sana sinabi na hindi niya ito pinsan sa puso. Sa lihim na mensahe. Habang nasa kalagitnaan ng pagkalito, bumukas ang cellphone ni Jade. Isang bagong mensahe. Galing kay Rico. Hindi kita ginugulo kasi baka ayaw mo. Pero kung pwede lang, gusto kong sabihin hindi ko na kayang itago. Jade, gusto kita. Lahat ng parte mo. Kahit bawal. Kahit pilit mong umiwas. Napakagatlabi si Jade. At sa unang pagkakataon napaluha siya hindi dahil sa sakit, kundi dahil sa sarap marinig ang damdaming matagal na rin niyang itinatanggi.